Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA. let's get ready to rumble! Mayagi matang dugo ang lahi ng mga Pinoy. Bandilaya angat sa laban ng tuloy-tuloy. Bumunoy mandaraanan pilit na hinahakbang. Sa daming patibong ito'y hindi naging hadlang. Kapag nasusugatan, mas lalong tumatapak. Ginagamit nyo, yung pinagsasabi nyo na yung sa mga kliyente ko, sila JM at saka sila Polo, na dinadawit nyo na naman. Yun, magandang umaga sa inyo lahat dito sa Kuwait. At syempre magandang tanghali na sa Pilipinas, sa tigit sa lahat sa aking pinakamamahal na OFW around the world. Ayan, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo lahat mga boss. Teka muna syempre, bago ang lahat, alam nyo na, kakape muna tayo. So yun, meron ng stock ng David Ope. Ayan, tangina yan ang sinasabi ko mga boss. Yan ang mga mandarigma. Tangina, syempre gamit pa rin natin ang Bullet Boxing and MMA Coffee Mag, Mixed Martial Arts and Fitness. Ano? Oh, nakasil pa yan, nakasil pa. David Ope. Solid. Ito ngayon konti lang kasi iba yung dating nito ngayon Pino. So talagang matapang talaga to. Natin pwedeng biglayin yan. Yan. So yun ulit sa mga nagtatanong, yung mga hindi pa na panood yung video ko before, o pag nagkakape ko mga boss, wala talagang sugar, hindi ako nagsusugar. Lagi mo sinasabi kasi malaking bagay yan. Process kasi yan so imagine nyo na lang, isang kutsara kayo sa isang inuman, for example, let's say half na lang. Imagine mo kung ilang beses kayo nagkakape, naggagatas or anything na nilalagyan nyo ng sugar. Lagyan mo ng 3 beses for example, ipunin mo yung mga kutsara na yon, yung dami na yon, araw-araw sa loob ng isang buwan. Imagine mo kung gaano karami yung pinapasok mo sa katawan mo. Paano kung taon, di ba? So malaking bagay. Hindi mo sinasabing minto kayong kumain ng matatamis. Siyempre, isa yan sa mga bagay na hinahanap ng panlasa natin. Pero, lagyan nyo ng limitasyon. Napaka-importante yan. So, ito nga mga boss. Ito na naman tayo. Ito na naman si Bagbubuti. Ito na naman si Bagbubuti. Putangin na talaga to. Talagang tanga yata talaga tong tao na to. Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman talaga nakakilala ng lubusan to no? Nagkasama kami nito sa Thailand, no? Yung laban nga doon sa One Championship, no? Doon lang kami nagkasama nito at hindi ko naman siya kilala ng lubusan. Isang bagay lang ng pagkakaalam ko sa kanya, bukod sa mahusay nga naman siyang coach, no? Kasi talaga ng mga matindi rin to, lumalaban din to. Pero putang ina, napaka-solid ng pagiging inggitero ng hinayupak, putang ina. Ano ba naman ang magagawa ko? Kasalanan ko ba yun? Ikaw ang nagpakita niyan. Ikaw ang nagsimula ng bad blood na yan. Sa akin, wala naman sa akin yan. Wala naman ako iniisip ng mga ganyang bagay. Sa'yo lang nagsimula lahat yan So ito nga mga boss, nag-upload na naman siya ng video, no? Tipikon. Panoorin natin ng konti. Tatawa ko sa inyo kasi nakikita ko kung gaano kayo ka-desperado. Para gamitin yung mga taong nananahimik na hindi naman kayo pinapansin. Gago! Yun lang di ba? Basta ako, nag-warn na ako sa inyo, baka pagpansinin kayo niyan, di ba? Well, which is nasabi nyo dadami lalo yung followers nyo, kaya yan ang ginagawa nyo. So, okay yan. That's your business This is your profession. Di ba? Ulitin. So, stop lang natin. So, yan na naman tayo. Diyan tayo napunta. Yan daw ang ginagawa namin para daw dumami ang subscribers, no? Magkakamali ka dyan.
yung vlog namin ay hindi lang para sa'yo. Bago ka palang pumasok sa eksena, marami talaga kaming subscribers, no? Pero syempre, hindi naman kami mga plastic. Kaya kami nagbablog, kaya kami nasa YouTube. Syempre, natural, para sa subscribers at view, puta. Sino ba naman na mag-YouTube nang ayaw ng subscribers tsaka ng views, puta? Mga tulonggos lang kasi yung mga nagsasabi na, oh, ginagawa mo lang yan para sa view, para sa subscribers. Mga ulul, natural. Bakit namin ginagawa to? Bakit kami mag-entertain? Paano kami makakapag-entertain ng mga tao kung kukunti lang yung subscribers namin, puta? Kaya talaga, yung mga utak, mga tulonggos siya, mga maliit na utak niya, liit na lang, di pa ginagamit. So, ito nga mga boss, sinasabi niya rito na ginagamit na naman daw. Ito nga si JM De Guzman, tsaka si Polo Rabales. Ilang beses ko nang sinabi, puta. Paulit-ulit ka. Alam mo, ang pinakamagandang gawin mo kasi, ha? Sabihin mo dyan kay Polo Rabales at kay JM De Guzman, yung mga federasyon na yan. Instead na sa'yo nagdadaldal, sila ang magsalita, para magkaalam-alam, para malaman ng lahat kung talaga bang federasyon sila. Tsaka eto, tagtad ako ng message dito sa mga fans nitong mga to, no? Sinasabing at pinagtatanggol nga itong si JM De Guzman at saka si Polo Rabales, which is naiintindihan ko naman yan, no? Ilang iniidolo nila, talagang inahangaan ko yung pagkatanggol nila. Pero hindi nyo ako mapapaikot at hindi nyo ako matitinag, putang ina. Kahit anong klaseng pangbabash ang gawin nyo, ako ang hari ng trash talk. Ako ang hari nyo, mga hinayo pa kayo. So eto ikaw, instead na nagdadaldal ka, no, paulit-ulit ka at paulit-ulit ka lang hinayupa ka, kagaya ng sinabi mo, ikaw ang bahala kay Alvin Aguilar sa URCC, patunayan mo. Hanggang ngayon wala pa nangyayari, puro daldalan. Paano natin maipapakita sa lahat kung ano ang kakayanan ng isang boss bullet ang bumanggagi ba, at kung bakit ako tinawag na boss bullet ang bumanggagi ba? Putang. Eto, mag-iingat ka kasi si Stroso, aka Damamat, aka Baboy Damo, pumapasok na naman sa eksena. Oh, dig, kasi sinasabi ni Bullet, nagtatago daw si Mamot. Nandito ako! Hey! Ay! Ay, ka pala! Ano ba to? Kakalabo ko lang ng linggo! Kaya pala... Kaya pala wala kang paramdam. Nasa akin pa rin corona! Heavyweight champion URCC, grabe naman Ano yun. na corona? Grabe, ang lakas mo. Kakatapos sila lumaban! Kaya pala, nagtatago pala pero sa belt. Tatago sa Diba? belt. Oh, halika dito, magkawentuhan mo na tayo. Sinasabi ni Bullet, kung tawagin nila Boss Bullet, hindi naman mukhang boss eh. Oo nga eh. Mukha siyang artista. Sa kaning sinasabi mo ni Master na tawag sa kanya? Anong tawag doon? Baboy Ramo. Hindi. Kakamustahin ko lang si Bullet. Bullet. Teka, ba't mo kakamusta? Kakamusta ko lang kasi, di ba? Matagal tayo hindi nag-post kasi focus sa training. Saka sabi niya, Saka nagtatago ka daw. Hindi tayo nagbablog. Kasi, nilaban tayo. Ay, kakatapos ko lang lumaban nakaraan araw. Nakuha ko itong heavyweight ngayon. Grabe naman yun. Ay, ito, may pasa pa ako. May sugat pa ako. Basag pa yung aking ilong. Kaya, Bullet, pasensya na. Ngayon lang kami nakapost. Kaya, kaka-counter na kami sa mga sinasabi mo. Oo. Ano ba yung sinabi sa'yo? Baboy Ramo. Oo, bawal ka muna ako. Saka inahamon daw ako. Pag tinalo daw niya ako, kukunin ka daw niya. Ano daw? Tarsier? Tonsil. Aagawin ang pwesto mo nito, puta. What the fuck? Kaya ikaw, bilis-bilisan mo yung pagkilos. Dahil etong si Stroso, gigil na rin to at gusto ko makakalaban nito, no? Kagaya ng sinabi ko, ako naman, talagang yung mga taong umaharap sa akin, talagang iniisa-isa ko yan. Uunahin muna kita. Pero kung babagal-bagal ka, malamang ma-overtake ang ka ni Stroso, puta kaya mabilis to, baboy Damo to. So, ayan ang gawin mo. Unahin mong asikasuhin yung magiging laban natin sa URCC. Kausapin mo si Alvin Aguilar. Total diyan ka naman nagte-training sa kanila, kaya malakas ang loob mong hinayupa ka. Kaya ipapakita ko sa kanila pag natuloy yung laban natin kung paano kitang ilalampaso. At nang matapos na yung kabaliwan mo, nang matapos na yung pagsiselos mo, at nang matapos na yung inggit mo, putang ina. Kaya mga boss, ang nag-isa mong dirigma, Boss Bullet, ang bumanggagi ba?
Bullet Manliklik. I salute you all, guys. Representing Philippines. Athletes. Quadrogatillo Records. In the history, ladies and gentlemen, Bullet Boxing and MMA.